Okay, we are here in our third video. Siguro mag-apat na video pa tayo pag nagkataon, ano? Kasi hindi po ako napapagod, hindi ako nagsasawa magbasa ng magbasa at magpaalala ng salita ng Diyos sa inyo, okay? Hanggat may bibig ako, may ginagamit ako ng Diyos sa minuto, segundo, oras na ako'y magamit niya para magbahagi sa inyo, magdala ng salita ng Diyos sa inyo. May panahon kayo o wala, no? Sakaling mapindot nyo, pakinggan nyo sandali, alam nyo mahaba, naiinip kayo, marami gagawin, pakinggan nyo, miski na saglit, balikan nyo. Yan po ang masasabi ko sa inyo. Huwag mong baliwalain ng Diyos, okay? Ibig ko sabihin, okay? Now, babasahin natin yung kay Micah, no? Hindi natin nabasa yung message do kay Micah, okay? Nabasa natin yung Micah kanina, pero hindi natin nabasa yung message, okay? Now, we gonna read this, no? Before we read, no? Or else, alam nyo, balikan natin yung Micah sandali, no? Yung Micah, okay? Madali naman yan, you know? Ganyan, Micah, no? Saglit, no? Okay, balikan natin yung Micah bago natin basahin para magkasama sila, okay? Kasi nalekdawan ko kanina, no? It's okay lang, hindi po ako napapagod. Kung kayo napapagod, hinto nyo, pag may oras kayo, balikan ninyo. Magbigay ka na sa... Ano ba sinasabi ni Kuya? Mukhang importante yun, binalikan pa niya uli, no? Yan lang po masasabi ko sa inyo, no? Hindi po tayo dalubasa rito, kaya magpapasensya na kayo, okay? Here is in Micah, no? Micah chapter 7, verse 16 to 20, no? The nation shall see and be confounded all their might, no? They shall lay their hands upon their mouth, no? Their ears shall be deaf, okay? Verse 17, no? They shall lick the dust like serpent. They shall move out of their holes like worms of the earth, no? They shall be afraid of the Lord our God and shall fear because of thee, okay? Verse 18, no? Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity and passeth by the transgression of the remnant of his heritage, no? He retaineth not his anger forever, because he delighted in mercy. Verse 19, he will turn again, he will have compassion upon us, he will subdue our iniquities, and thou will cast all their sins unto the depths of the sea. Sa ilalim ng dagat, okay? Itatapon ng kasalanan. Verse 20, no? Thou wilt perform, no, the truth of Jacob, no, and the mercy of Abraham, which thou hast sworn unto our father from the days of old, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Wala naman kasing Spanish kaya binalikan na natin, okay? Kasi na aligtan kung basahin nyo sa ano natin, God promises, okay? Now let me read in Tagalog version. Sa Tagalog, Mikas, no? Ito yung kapangalan ng aking apo, no? Micah, no? Micah kay Mauricio Ferrero, okay? Let me read in Tagalog version. Mikas pa na 7, versikulo 16 hanggang 20, no? Makikita ng mga bansa, no? At mga pahihiya sa buo nilang kapangyarihan, no? Kanilang ilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig at kanilang mga pakinig ay mabibingi, okay? Tatakpan nila yung bibig nila kasi napapahiya sila, okay? Versikulo 17, no? Sila'y magsisihimot sa alabok na parang ahas, parang nagsisiusad sa hayop sa lupa. Sila'y magsisilabas na nagsisipanginig mula sa kanilang mga kulungan. Sila'y magsisilapit na may takot sa Panginoon nating Diyos at mga tatakot dahil sa iyo, okay? Versikulo 21, sino ang Diyos naggaya mo na nagpapatawad ng kasamaan at pinalalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kaniyang mana, okay? Hindi niya pinipigil ang kanyang galit at magpakailanman sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahang loob, okay? Sipin mo, nagpapatawad pa rin, okay? Versikulo 20, siya'y muling magtataglay ng habag sa atin sa kanyang at kaniyang sa atin na kaniyang tatapakan ang ating kasamaan at kaniyang ilalabas ang lahat na lang kasalanan sa kalaliman ng dagat, okay? Sa kalaliman ng dagat, okay? Versikulo 20, no? Iyong isasagawa ang katotohanan kay Jacob at ang kagandahang loob kay Abraham na iyong isinumpa sa aming mga magulang
mula sa araw ng una, okay? Mula sa araw ng una, okay? Kayo ba, pag nagbabasa, nakakaramdam ba kayo sa bumbunan nyo na may parang sumasakay sa inyo, okay? No? Espiritu ng Diyos, okay? Nagbabasa, umaalalay, gumagabay, no? Sa akin, okay? Para tuloy-tuloy tayo makapagbasa, makapagbalita, okay? Now, let me read itong ating nalagpasan kanina. Binalikan natin yung mic, ano? Mic, ano? Sa Tagalog, Mika, no? Mikas, no? Sa Spanish, probably, ay Mikas, Kapitulo 7, versikulo 16 hanggang 20, okay? Now, let me read in sa God promises, no? God promises. He will gain, have compassion on us, and will subdue our iniquities. You will cast all our sins into the depths of the sea, no? Pag pinatawad tayo sa ating pagkakasala, tinatapon niya sa dagat, sa ilalim, okay? Pumapailalim, no? Doon din tinapon ng Prince of Evil, no? Sa ilalim din ng dagat, kinulong doon, okay? Kaya nga sabi, itong sanlibutan ay tahanan ng evil, kaya ganoon, okay? Alright, ay nandito tayo, okay? Sabi rito, He will gain compassion, no, on us, and will subdue our iniquities. You will cast all our sins into the depths of the sea, no? Mika chapter 7 verse 19, but we read verse 16 to 20, okay? A Christian can sin, no? A Christian can sin. Ako, pwede magkasala, Christian, no? But a Christian does not have sin, okay? Pakinggan niyo mabuti, no? A Christian can sin, okay? But a Christian does not have to sin, okay? Hindi dapat magkasala, okay? Kasi Christian ka na. That's an important distinction for you to understand. You may commit sin and fall into terror, and fall into error, no? And fall into error, but that's not an automatic certainty. You can develop a new heart to the point that you do not sin, no? When you accept the Lord Jesus into your life, no? Pag tinanggap mo na siya, medyo mahirapan ka na magkasala, okay? Kasi alam mo na yung mali at tama dahil namumuhay tayo sa Kanya, okay? Meron matutukso pa rin tayo, no? Magkakasala kasi tao lang tayo, okay? Pero iba sa mga makasalanan kaysa katulad mong nasa kay Kristo, okay? Kasi may pagsubok pa rin sa atin, no? Kahit na tayo Kristiyano na may pagsubok pa rin sa ating kalooban, okay? God puts a new will within your will, no? He puts a new spirit inside of your spirit, okay? Kaya sinasabi ko, pag tumanggap tayo ng Espiritu niya, no? Tinatanggap natin, Espiritu natin nagsasama, kaluluwa at saka Espiritu Santo nagsasama sa iisa, no? Kaya sinasabi ko, God put a new will within your will, no? He puts a new spirit inside your spirit. Sa ating inner man, sa ating panloob na pagkatao, binibigay niya yung kanyang espiritu, bagong espiritu, no? Bagong nilalang, okay? Now, let me read Matthew chapter 25, verse 31 to 35, okay? Yung ikalawang Matthew natin, okay? Matthew chapter 25, verse 31 to 35, okay? When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. No? Verse 32, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd, no? From another, as a shepherd divided his sheep from the goats, no? Verse 33, no? And he shall set the sheep on his right hand, no? But the goats on the left, no? Verse 34, then shall the king say unto them on his right hand, come ye or you, no? Blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world, okay? The foundation of the world, no? Verse 35, no? For I was hungered, and ye or you gave me meat. I was thirsty, and ye or you gave me drink. No? I was a stranger, and ye or you took me in. Okay? Pinatuloy, ibig sabihin, okay? Basahin natin sa Tagalog version, nilalamig na uli ako, okay?
Alright, dito sa Tagalog version, Mateo Pahina 25, versikulo 31 hanggang 35, okay? Ito po sa Tagalog version, no? Pakinggan nyo, sumabay kayo sa akin kung matatag kayo katulad ko, okay? Alright, tayo pinatatatag lang ng Panginoon, okay? Mahina din po ako, hindi rin po ako malakas. Hindi po ako naglalakas-lakasan, hindi ko pwedeng ipagyabang ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. Kung hindi, humimok at tumawag, humila ng kapwa-tao, magbalik loob sa Kanya, no? Masagip ang kanilang kaluluwa, okay? Yan po ang katotohanan, no? Dito tayo sa Mateo, Pahina 25, versikulo 31 hanggang 35. Dadapat pagparito ng anak ng tao na nasa kaniyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagay luluklok siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian, okay? Versikulo 32, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubuk din, o pagbubukod din, okay? Pagbubukod din siya, no? Niya na gaya ng pagbubukod ng pastor, no? Sa mga tupa at sa mga kambing, okay? Pinaghihiwa-hiwalay, ibig sabihin, no? Sa ibang Tagalog, versikulo 33, at ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, dadapat sa kaliwa ang mga kambing, okay? Versikulo 34, kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nasa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala na aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan, okay? Versikulo 35, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga ibang bayan at inyo akong pinatuloy, okay? Yan ang sinasabi, okay? Alright. Now let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Mateo capítulo 25, versikulo 31 hanggang 35, no? Cuando el Hijo di hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces si penetra en su trono de gloria, ¿no? Versículo 32, ¿no? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, ¿okay? Versículo 33, ¿no? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ¿no? Versículo 34, entonces el rey dirá y los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ¿okay? Versículo 35, ¿no? Porque tuve hambre y me diesteis de comer, tuve sed y me diesteis de beber, fui forastero y me recogesties, ¿no? Recogesties, ¿no? Okay? Yan yung ating sa Spanish, okay? Now, let's go to the other scripture chapter verse. Dito tayo kay Mark, okay? Kapangalan pa ng Pangulo, no? Kay Mark, no? Pero hindi naman Mark yun. Sa Tagalog niya lang kapangalan, alright? Okay, sa Tagalog po kasi Marcos, okay? Alright? Alam ng Diyos ang nangyayari sa ating bansa, okay? Yan ang masasabi ko sa inyo. Kaya huwag kayo manghihimagod, mapapagod man magdasal, manalangin, no? Sa ating kung sino man ang ating gustong ipagdasal, okay? Yan po masasabi ko sa inyo, okay? Now, dito tayo sa ating Marcos chapter 3, verse 28 to 32, no? Verse 28 to 32, okay? 32, no? Here is the message, no? Verily I say unto you, no? All sins shall be forgiven unto the Son of Man, okay? And blasphemies wherewith soever they shall blaspheme, okay? Verse 29, but he that shall blaspheme against, no?
the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger, no, of eternal damnation. Okay? Verse 30, because they said, he hath an unclean spirit. Okay? Maruming espiritu. Okay? Verse 31, no, there came then his brethren and his mother, no, and standing without sent unto his calling him. Okay? Verse 32, no, and the multitude sat about him, and they said unto him, behold, the mother and thy brethren without sick for thee. Okay? Without sick for thee, no? Okay? Isama na natin yung kasi iilan na pala yung natitirang bersikulo. Sabi ko sa inyo, hindi ako mababasa ng isa, dalawa lang. Hanggat mababasa, isasama natin. Okay? Hindi tayo namimili ng babasahin. Okay? May oras ako, may alay ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, ang oras ko napakahaba sa Panginoon. Okay? Sa trabaho ko, wala. Pero ang trabaho ko sa Panginoon, marami. Okay? Marami akong oras. Okay? Dito tayo sa versikulo 34, no? Verse 34, Mark chapter 3, verse 34, no? He looked, no, round about on them which sat about him, and said, behold, my mother and my brethren, no? Verse 35, no? For whosoever shall do the will of God, the same is my brother and my sister and mother. Okay? Yan ang sinasabi, no? So, isinama na natin yung 33, 34, 35, no? Ang sabi ng verse 30, and he answered, no, them, saying, who is my mother or my brethren, no? Yun ang sabi sa verse 33, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Marcos pahina 3, versikulo 28 hanggang 35 na sinama natin, okay? No, we read until verse 35. Marcos, no, kapitulo 3, versikulo 28 hanggang 35, no? All the way to 35, okay? Ito sa Tagalog version, no? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipapatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng tao, at ang kapusungan nila kailanmat sila'y mangagsasalita ng kapusungan. Okay? Versikulo 20, no? Dadapat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ang isang kasalanang walang hanggan. Okay? Yan ang ibig sabihin, no? Naririnig ko rin po kay Pastor Brother Eli, no? Sinasabi niya walang kapatawaran. Okay? Versikulo 30, sapagkat sinabi nila siya'y may isang karumaldumal na espiritu. Okay? Versikulo 31, at dumating nga ang kaniyang ina na ang kaniyang mga kapatid, at palibasay na nakatayo sila sa labas, ay nagsisipagsugo sila sa kanila na siya'y tinatawag. Okay? Versikulo 32, at nangakaupo ang isang karamihan sa palibot niya, at sinabi niya sa kaniya, narito na nga sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na hinahanap ka, no? Versikulo 33, at sinagot niya sila at sinabi, sino ang aking ina at aking mga kapatid? Okay? Versikulo 34, ang paglingap niya sa nangakaupo sa palibot niya ay sinabi niya, narito ang aking ina at aking ama. Narito ang aking ina at aking mga kapatid, no? Sinabi sa versikulo 34, paglingap niya sa nangakaupo sa palibot niya ay sinabi niya, narito ang aking ina at aking mga kapatid. Versikulo 35, sapagkat sino mang gumaganap sa kalooban ng Diyos, ito ay aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae, at ina. Okay? Ibig sabihin, no? So yun ang nangyayari sa atin. Okay? Nagiging kapatid niya tayo. Let me read in Spanish. Okay? We become brother and sister, and mother. Okay? Okay, let me continue read in Spanish, no? Marcos capítulo 3, versikulo 28 hanggang 35, okay? Di cierto os digo que todos los pecados serán perdonados y los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera, no? Quisian, okay? Versikulo 20, no? 29,
pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Versículo 30, ¿no? Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo, ¿okay? Versículo 31, ¿no? Vinieron después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron la Marlene, ¿okay? Versículo 32, ¿no? Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, ¿okay? Versículo 33. Él les respondió diciendo, ¿no? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿No? Versículo 34, ¿no? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, y aquí madre y mis hermanos, ¿no? Versículo 35, ¿no? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, okay? Yan ang Spanish, okay? Now, let's go to the other scripture chapter verse, okay? Dito tayo kay Luke, no? Luke chapter 2, verse 10 to 14, no? Luke chapter 2, verse 10 to 14, okay? And the angel said unto them, fear not, no? Fear not, for behold, I bring you good things of great joy, which shall be to all people, okay? Verse 11, no? For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord, okay? Verse 12, no? And this shall be a sign unto you, ye or you shall find the babe wrapped in swaddling clothes, laying in a manger, okay? Verse 30, no? And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts, praising, no? Praising God and saying, no? Verse 40, no? Glory to God, no? In the highest, and on earth peace God will towards men, no? Peace God will towards men, okay? Yan ang sinasabi. Let me read in Tagalog version, no? Lucas Pahina 2, versikulo 10 hanggang 14, okay? At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalan ko kayo ng mabubuting balita, no? Ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan, no? Hindi dinadala kong sa inyo ito, kagalakan ito, no? Ito'y kaligtasan, okay? Yung ginagawa kong trabaho na to, no? Hindi to pera-pera, hindi to pagkain kung anong ganito, gano. Ito'y pagkain ng kaluluwa, kaligtasan, okay? Ang sabi sa versikulo 10, no? Sa Lucas Pahina 2, versikulo 10 hanggang 14, no? At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito dinadalan ko kayo ng mabubuting balita, ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan, no? Sa buong daigdig, okay? Versikulo 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon, okay? Versikulo 12, no? At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda, no? Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaba, no? Versikulo 23, at biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, no? Karamihang hukbo ng langit, no? Na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, no? Versikulo 14, luwalhati sa Diyos sa katastasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, okay? Kinalulugdan niya, okay? Yan ang ibig sabihin, okay? Now, let me read in Spanish, okay? Okay, continues tayo, no? Lucas Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 14 sa Spanish, no? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, no? Que será para todo el pueblo, no? Versículo 11, no? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, okay? Versículo 12, no? Esto os servirá, no? De señal
Heliares al niño envuelto en panales, no, acostado en un pesebre, no. Versículo 13, no, y repentamente, no, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, no, versículo 14, no, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Okay? Yan ang sinasabi sa Spanish. Now, let's go to the other scripture chapter and verse. Okay? Punta ulit tayo sa iba. Kakain tayo ng kakain hanggang makakain tayo ng salita ng Diyos. No? Don't be like me if you cannot be. No? But if you be like me, God will save you. Okay? That's the way it is. No? Because you're speaking of His gospel word to feed our Holy Ghost in our holy inner man or inner woman. Okay? Yan po ang nangyari. Pinakakain natin, pinapaliguan, pinaiinom ng salita ng Diyos. Okay? Pinapaliguan ng ating katawan, labas at loob ng katawan. Kapag tayo nagbabasa ng mga salitang wagas at dalisay na salita ng Diyos. Okay? Mahalagang salita. Okay? Now, let's go to our Acts pala tayo. Acts, no? Acts chapter 5, no? Saglit lang. Okay, dito tayo sa ating Acts, no? Acts chapter 5, no? Acts chapter 5 verse 16 to 20, no? Acts chapter 5 verse 16 to 20, okay? Verse 16 to 20, alright? Here is the message, no? There came also a multitude out of the city round about unto Jerusalem, bringing sick folk, no? And them which were vexed, no, with unclean spirit, they were healed every one. Okay, excuse me, no, they were healed everyone. No? Verse 17, no, then the high priest rose up, no, and all they that were with him, which is set of the Sadducees, and were filled with indignation. Okay, verse 18, no, and laid their hands on the apostle and put them in the common prison. Okay, verse 19, no, but the angel of the Lord by night opened the prison doors and brought them forth and said, okay, verse 20, no, go stand and speak in the temple to the people all the words of this life. No, all the words of this life. Okay, yung lahat ng salita ito sa buhay na ito. Okay, basahin natin sa Tagalog version, mga Gawa pahina 5, versikulo 16 hanggang 20. Okay? Nangagkatipon din naman ang karamihan, no, mula sa mga bayang sa palibot-libot ng Jerusalem, no, na nangagdadala ng mga may sakit at ng mga pinahihirapan ng mga karumaldumal na espiritu, no, at sila'y pawang pinagagaling. Okay? Versikulo 17, dadapat nagtindig ang dakilang saserdote at ang lahat ng kasama niya na siyang sekta ng mga Sadduceo, no? At sila'y nangapuspos ng kainggitan. Okay? Versikulo 18, no? At kanilang sinunggaban ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. Okay? Versikulo 19, no? Dadapot ng gabi na ang binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang pintuan ng bilangguan at sila'y inilabas at sinabi, versikulo 20, magsihayo kayo at magsitayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay ng tao. Okay? Yun ang ibig sabihin. So ipamalita pa rin, okay? Pangaralan pa, no? Paalalahanan pa rin ibig sabihin, okay? Now let me read this in Spanish, okay? Okay, let's continue, no, sa ating third video, no? Hechos kapitulo 5 sa Spanish tayo. Hechos kapitulo 5 versikulo 16 hanggang 20, no? Y aún de las cuidades, no, vecinas muchos vienan a Jerusalem trayendo
epermos, no? Y atormentados, no? Di espíritus inmundos y todos eran senados, okay? Versículo 17, no? Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, estos es la secta de los seduceos, si elenaron de cielos, okay? De celos, okay? Versículo 18, no? Y echaron mano los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versículo 19, ¿no? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, okay? Versículo 20, ¿no? Y puestos en pie en el templo, anunciad el pueblo todas las palabras de esta vida, okay? Ang lamig na, no? Pag yung tumatagal ka rito, nararamdaman mo na yung lamig, okay? So, dako po tayo sa ating Romans, no? Romans na sunod natin, no? Romans, no? Chapter 13, no? Tingnan natin kung mahabol natin tong Romans chapter 13 verse 10 to 14, okay? 13 to 14, okay? Romans chapter 10 verse 10 to 14, okay? Love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is fulfilling of the law, no? Verse 11, no? And that knowing the time that now it is high time to awake of time to awake out of sleep, for now it's our salvation near than when we believe, okay? Verse 12, no? The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light, okay? Armor of God, okay? The armor of light, kaliwanagan, no? Verse 13, let us walk honestly in the day, nor in nothing and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife, or not on strife and envying, no? Kainggitan, okay? Verse 14, put ye or you on the Lord Jesus Christ, no? And make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof, okay? Let me try to read in Tagalog, no? Okay? Mga taga-Roma, Pahina 13, versikulo 10 hanggang 14, no? Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama, no? Love cannot do bad, no? Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kaniyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay sayang katuparan ng kautusan, okay? Versikulo 11, at ito'y yamang nakikilala ang panahon na ngayon, kapanahunan ng magsisigising kayo sa pagkakatulog, no? Sapagkat ngayon ang lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, no? Ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisisampalataya ng una, okay? Versikulo 12, no? Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang sandata ng kaliwanagan, okay? Versikulo 13, no? Magsilakad tayong mahinhin gaya sa araw, huwag sa katakawan, no? At paglalasing, huwag sa kalibugan at kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pakikipagkainggitan, okay? Versikulo, maliwanag ang sinasabi doon, no? Ulitin natin yun, okay? Yung panlabintatlo, no? Sa Roma, Pahina 13, versikulo 13, magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, no? Gaya ng sa araw, huwag sa katakawan, sa paglalasing, huwag sa kalibugan at kahalayan, no? Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, no? Versikulo 14, kung hindi bagkos, isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon, okay? Yan ang ibig sabihin, no? Yun po'y paalala, no?
Yan ang dapat pag tayo nasa Panginoon, no? Huwag kang matutokso, huwag kang magnanasa, huwag kang mag-iisip ng masama sa iyong kapwa, no? Sa iyong isip, sa iyong puso, no? Pero nandyan nga ang kalaban, no? Tutuksoin at tutuksoin tayo, kaya magkakasala. Pero nandiyan ka sa Diyos, paglalabanan mo, magiging matatag ka para sa Kanya, okay? Let's go to our fourth video, okay?